Nakakita na ba kayo ng isang lugar na farm na bahay na salin pa? Abay, samahan ninyo ako. Come, rest for a while sa sanctum ng mga monghe. Ito ang sanctuarium. Isang eco-farm na habilin ng mga mongheng naninirahan rito noon. Simple at tahimik lamang ang pamumuhay ng mga taong nakatira dito. Ito ang ritual corner. Dito isinasagawa ang isang ritual bago ka makapasok sa loob ng sanctuarium. Ang ritual na ito ay tinatawag na abundance prayer. Abundance within me. Abundance within me. Abundance behind me. Abundance behind me. Abundance around me. Papasok na tayo sa loob ng sanctuarium. Ito ang prayer room. Ito ang pinakasentrong lugar sa sanctuary na ito. Dito nagdarasal ang mga taong bumibisita. May makikita tayong tatlong jars. Ang jar of abundance for thanksgiving, jar of the souls, at jar for intentions for any prayer. Ang mga taong pupunta dito ay nagsusulat ng kanilang mga intensyon at nilalagay nila ang kanilang mga intensyon sa mga jars. Sa loob ng prayer room na ito, ay may makikita tayong mga banal na kagamitan na ginagamit tuwing may nagdadaraos ng isang misa. May makikita rin tayong mga pocketbooks dito na nagsisilbing gabay sa ating pagdarasal. May isang bee garden din ang sanctuarium na ito. Papakita namin sa inyo ang kanilang bee garden. And then, mga ano gitawag ng Sanctum Hermitage, kaya ang kato among pare is a priest na religious from Manila. Murag nag-discern gud siya sa iyahang kuangyod, iyahang kalakaran niya ba unsa yang gustong mahimo. Ug nganong nahimo na siyang hermit. Naghawas siyang congregation pero wala siya gitugta na mahawa, gikuha na siya sa patikal, and then diri na siya naabot sa kaning lasang. Pero nganong naabot siya sa lasang kay nangita siya area na para maging hermit siya. Ano niyo yung lugar? Kung gusto niyo bumisita dito, ang lugar na ito ay nasa Lasang Bukana, Davao City. Nasimoy na hangin, tahimik na pamumuhay. Isang lugar na kung saan makakapagnilay-nilay ka na matagal at maayos. Muli, ito ang sanctum ng mga monghe.